tungkol dito sa naging recommendation nitong Second Congressional Commission on Education o yung EDCOM 2 na nananawagan sa DepEd na i-phase out na yung sistema ng ang tawag nila ay de facto mass promotion. Paano ang sistema? Ano nga ba itong de facto mass promotion? Manggaling na po sa ating makakausap si Miss Iya Trinidad, ang National President ng National Union of Students of the Philippines o ang NUSP. Miss Iya, good morning po sa inyo. Christian at Doris. Good morning, ma'am. Magandang umaga po sa inyong dalawa at maraming salamat po sa pag-imbita muli sa Tandem ng Bayan. Salamat po. Miss Iya, tama 'di ba? Itong tinatawag natin na mass promotion, ito yung naging sistema ng ilang mga paaralan na kahit obviously naman talaga hindi ganun ganda ang performance ng estudyante, nakakalusot pa rin at nakaka-advance sa susunod na baitang dahil pressure ng eskwelahan, dahil requirement ng mga principal, tama ba? Opo, actually, ayon po sa final report ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2, ito pong nagaganap na mass promotion. So kahit po hindi pa nahuhon ng mga estudyante, yung tinatawag natin na foundational competencies ay nakapag-move up na po sila ng isang level. And ayon din po sa ilang mga report o balita, ay ito po ay dahil napipressure ang ating mga guro, ang ating mga teacher na ipasa ang mga estudyante dahil nakaka-apekto daw po ito di umano sa reputasyon ng kanilang mga paaralan. Pero ang resulta po niyan ay kung wala naman talagang competency yung bata, parang kaya kulelat pa rin tayo, hindi ba? Kasi may mga nag-high school lang nga na mahina pa rin sa comprehension. Ngayon kung isasaalang-alang yung reputasyon ng eskwelahan o yung kakayahan ng mga guro, hindi po ba't parang walang saysay? Talagang sasadsad ng sasadsad ang ating education. Opo, tama po. Actually, naibalita na rin po na sa grade 3 po, di ba, yung proficiency rate na tinatawag natin, nasa 30% kapag ang mga estudyante ay grade 3 at bumababa ito ng 0.4% pagdating nila ng grade 12. Kaya po, mula sa NUSP, ang tanong din po natin ay bakit po nagkakaroon ng ganitong sistema? Bakit hindi po natin i-ensure na itong mga estudyante ay nakapag-aral ng mabuti at nakapasa ng maayos sa kanilang mga grade level? Opo, ano po ba ang na-observe po or ang mga nabanggit po ninyo ng mga teachers on the ground sa mga paikipag-ugnayan din po ninyo, Miss Iya? Saan nanggagaling yung pressure? Bukod doon sa binanggit mo na natatakot yung mga schools na mabahiran ng kanilang reputasyon. At meron pa bang malalim din na dahilan kung bakit ganun nagre-resulta ang mga teachers sa sige, ipasa na lang natin ang mga estudyante kahit alam nating hindi pa rin talaga hindi pa eligible ang mga batang mag-advance? Opo, actually primary po talaga yung takot na makaapekto yung performance ng mga estudyante sa kanilang reputasyon ng kanilang mga paaralan. Pangalawa po ay yung kakulangan din po ng mga materials, ng mga infrastructure o yung mga classroom po na tinatawag natin. Hindi na nagkakasya po ang maraming estudyante sa iisang classroom, and this also raises a question kung conducive pa ba yung learning environment po ng mga estudyante. At pangatlo din po, ang isa rin pong nakita, actually nasa EDCOM report din naman po ito, ay yung nakakakain ba ng mabuti ang mga estudyante. Dahil hindi rin naman po tayo makapag-aral, di ba, ng maayos, hindi po tayo matututo. Kung iniisip natin ay nagugutom po tayo or may iba pa po tayo mga prioridad. At pang-apat po ay overall, syempre, yung pondo para sa edukasyon. Kung sa ngayon po, alam naman po natin na malaki-laki na, nasa record high po ang pondo para sa edukasyon. Kaya kailangan din po nating maging vigilant at pagbantayan talaga kung saan napupunta yung pondong supposedly ay nakalaan sa edukasyon po. So ayaw na po natin na sa corruption ito mapunta, sa pocket ng mga crocodiles na meron po tayo. Kaya dapat po talaga ay maging vigilant din tayo bilang mga educational stakeholders sa kung saan po napupunta yung budget po na nakalaan para sa edukasyon. Ngayon po merong rekomendasyon nga yung EDCOM 2, pinag-uusapan natin na ang kanilang rekomendasyon
rekomendasyon sa DepEd ay Oo. tapusin na itong sistema ng mass promotion sa mga estudyante. So, ibig sabihin po DepEd ang mag-enforce nito. Ano siguro ang panawagan natin sa DepEd para masigurong ito talaga yung ma-acknowledge yung recommendation at talagang maipapatupad sa mga paaralan? Syempre po, so bukod pa po sa pagbabasura nitong mass promotion na ito, ay i-review po natin no, yung mga curriculum natin, kung swak pa po ba siya sa pangangailangan ng mga estudyante, kaya po ba siyang maaral, ma-comprehend ng mga estudyante sa kani-kanilang mga grade levels. At syempre po, ay yung mga reforma na gusto po nating mangyari, ay sana ma-fully implement ito ng ating mga schools, ng ating mga educational institutions, dahil hindi lamang po yung mismong proficiency rate ang gusto nating i-improve or kaya yung comprehension and foundational competencies ng mga estudyante. Gusto rin po natin ma-ensure yung holistic learning na siyang naglilingkod din po sa ating bayan at sa kapwa natin sa bayan ng Pilipino. Oo, pero parang, excuse me lang po, ma'am, ha, kasi parang kung ganyan po ang ating pagtrato, parang motherhood po. Ang nais po sana ng mga magulang ay makita at maramdaman kung ano po yung konkreto na gagawin para hindi na nga po mangyari ang ganyang klaseng sistema. Syempre po, andyan naman po yung EDCOM 2 na final report po natin. Maganda po itong gamiting blueprint talaga sa kung anong mga reforma yung gusto nating ma-forward. Pero mula po siguro sa NUSP, ang gusto po nating mangyari ay lumubog po sa mismo mga eskwelahan, yung mga nagpapanukala or yung mga nagsusulat po ng ating mga batas, kumausap ng mga estudyante, ng mga guro, ng mga administrador, kasama na rin po ang mga magulang ng mga estudyante dahil isa rin po sila sa tinatawag nating stakeholders. Ayun. Dahil sila po ang nagbabayad ng tuition, Yes. sila rin po ang Correct. nagpapaaral sa kanilang mga anak po. Opo, pero ano po bang na-observe niyo, Ma'am Iya, doon sa mga eskwelahan? Saan nagkukulang? O sino ba ang nagkukulang? Kung halimbawa ang teacher naman ay full effort naman na talagang iangat ang kanyang pagtuturo at ma-encourage ang mga estudyante, pero unfortunately, yung bata hirap talagang maka-pick up. Ayun lang. Saan ang napapansin ninyong parang saan tayo nagkukulang doon? Actually, siguro po nasa mismong sistemang pang-edukasyon na po talaga natin siya na problema. At sa tingin po natin ay hindi sasapat yung mabilisang mga reforma. Kasi for example po, kung yung sistemang pang-edukasyon po natin ay hindi naman talaga tumutugma sa pangangailangan natin dito sa Pilipinas, ay hindi po talaga siya magagrasp ng mga estudyante or kung hindi po siya swak, kumbaga sa mga maiintindihan po natin. For example na lang po, tinuturo po sa English ang ilang mga subjects natin, hindi naman po mostly English speaking ang mga estudyante po natin. So yun po mismong comprehension din ng mga subject na ito ay hindi makukuha ng mga estudyante. So yung mga ganun pong kaliit na bagay ay kung nabago ay makakatulong din po talaga para makapick up po ng maayos yung mga estudyante natin. Ano yung nakikita ninyong risk, Ma'am Iya, kung halimbawa hindi i-acknowledge ng mga eskwelahan yung pagpigil dito sa mass promotion at magtuloy-tuloy pa rin po na Oo. nakaka-advance ang mga estudyante, nakakapagtapos ng eskwela ng kulang naman talaga or hindi sila well-equipped Oo. ng tamang kaalaman? So, actually, marami po talagang risks. Pero, ang isa po nating i-consider ay yung kakayahan ng mga estudyante or ng mga kabataan po to be able to think critically, to question, and even yung kakayahan po natin na mag-isip creatively rin na siyang nakakatulong din po kasi talaga sa nation building natin. So kung hindi po nahuhon or nasi-shape early on yung ganong pag-iisip po ng mga kabataan sa loob at labas po ng ating eskwelahan, ay baka hindi po matugunan yung pagiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan. Kasi even simple things, kung hindi po natin naiintindihan, kini-question at iniintindi, ay magkakaroon po talaga tayo ng problema. Oo. Sa palagay nyo, ma'am, kailangan yung mga, ano ba yung tinatawag na catch-up lessons, parang mga Make-up ganyan. lessons, Ayun, ganyan. oo. Actually, aside from yung catch-up lessons po, yung ayusin po talaga mismo yung curriculum para hindi na po magsayang pa ng oras or maglaan pa ng dagdag oras para sa pagka-catch up po ng mga estudyante. So talagang
root the problem ang gusto po nating mangyari para hindi po tayo nagpapataw ng mga ganitong band-aid solutions, yung talagang masolusyonan po yung problema natin right from the roots. Oo. So, Oo. palagay nyo meron pa rin pag-asa? Definitely po. Gagawan po ng mga kabataan estudyante ng paraan para maayos po yung ating kasalukuyang sistemang pang-edukasyon dahil naniniwala po tayo na ito ay karapatan ng bawat kabataan. Dapat natatamasa po natin ito at dapat kalidad po natin itong nakukuha. So, ipaglalaban po natin ito talaga. At dapat wala sa mga teacher ang pressure, dapat nasa mismong Oo nga. DepEd kasi Oo. nabanggit nga ni Miss Iya, 'di ba? This year record high yung budget ng education sector Exactly. mismo. Oo. Pinakamalaking naging budget ng sektor compared sa mga budget noong mga nakaraang taon. So dapat meron tayong makitang significant na pagbabago sa educational system natin dahil ang laki-laki ng budget na inilaan May sa kanila budget eh. na nga, oo. Pinakamalaki sila. Ang tanong, meron bang DepEd Secretary? Ay, nasaan na nga pala? Meron. Nananawagan po kami kung kakilala ninyo, pakikalabit naman po para naman magpaliwanag Oo, siya. bukas naman ang istasyon ng linya natin. Oo, at makita rin ng mga taga-DepEd, yung ating mga guro, ating mga magulang, na may malasakit din naman yung ating secretary sa nangyayari nga po ngayon. Kasi talo rin tayo. Ang bottom line yan, talo ang bansa. Yes. Kapag kaganyan po na Magkakanya-kanya na lang tayo. O bilang Correct. nabanggit na rin ni partner yung mga magulang, Miss Iya, siguro panghuli na lamang sa akin, ano ang maaaring maging papel naman ng community, Yan. ng magulang, ng parents sa gantong sitwasyon na kung talagang nahihirapan ang kanilang mga anak sa pag-catch up sa eskwelahan, paano sila makakatulong para at least ay hindi naman din mangulelat yung kanilang mga anak habang pumapasok sa eskwelahan? Parte po nung sinasabi nating holistic learning ng mga kabataan, yung environment din po nila sa kani-kanilang mga pamamahay, sa kani-kanilang mga pamilya. So mahalaga po na although baka po pribilehiyo rin ito sa ilang mga pamilya, yung pagiging hands-on din po talaga ng ating mga magulang or kahit po mga guardians natin sa bahay, sa mga bata para ma-ensure po na yung learning ay hindi lamang po natitigil sa loob ng kanilang mga eskwelahan. Okay po. Miss Iya, maraming salamat po and we hope na dahil may recommendation itong EDCOM 2 at active po ang inyong grupo, may makita talaga tayong malaking changes dito po sa issue ng Ayan. promotion sa mga estudyante. Tama. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po uli. Thank you po. Ayan, okay.